Nailangitan kan managparabor nga Ama, umay kami Apo Dios nga si papakumbaba iti sangwanan nyo iti dito yung agsapa. Baba na Apo Dios iti ipapatay, panakaitanam kan panagungar ni Apo Meso Kristo. Katagyaman kami tan nakikaykaysa kami kinkwana, kat mabalin mi nga umay Apo Dios nga mangidaw kan mga itanok tinapatagon nga naganyo. Yaman Apo Dios iti kanta nga nakanta, iti sauyo nga nadal, iti ubing, iti Sunday school, kan ura pweda kami iti nataengan. Agyaman kami Apo Dios kadagiti da nga sasauyo. Itulok yo kadi Apo nga dagiti da nga sasauyo kat agbalin lata. Nga iso tikirad mi nga agpatuloy nga agserbimot lang kada kayo. Kan ura pa Apo Dios kadagiti kakabsat mi nga nakaumay, da kayo Ama iti nangin amo iti rason. Da kayo Ama iti nangin amo no anya dagiti kasasada iti deti nga gundaway. Kat kararag milata Apo iti panang sabutyo kadagiti anyaman Apo nga kasapulan da kang runana iti na espirituan kararag mi Apo Dios nga kadagiti masakit na espirituan kadagiti napakapuya na Apo Dios. Ama usaran nyo lata dagiti sasauyo nga nangaganda kan uray pa Apo Dios. Dagiti ingkab kabisa da tapno ijay kadi Apo mapabilag da iti tiyempo Apo Dios nga inta di matlaang. Katalama, kadagiti masikit physically, kararag milata Apo Dios iti panagibtor nga ang kayo ipay, kan uray pa Apo Dios iti panangagas no pagayatan nyo. Tapno ijay kadi Apo Dios kat ma-overcome da, dagiti nga saksakit, kat maituloy dalata Apo dagiti anyaman nga rebeng na ramidan, iti inaldaw Apo Dios nga aktibidadis da. Katalang ordama, kadagiti kami pa'y panagadal iti sasakuyo, kararag milata ti panagibiyang ti Santo Espiritu. Tapno ijay kadi Apo Dios, maadal mi dagitoy, kat maawatan mi, kan may aplikar mi Apo, iti inaldaw nga panagbiag mi, iti dati Apo Dios nga trabaho ti daga. Dati Ama iti kararag mi, tinapatinganagan ni Apo Meso Kristo. Amen. Amen. Okay, agtugaw kayo. Talagang sang nag-resign jay ko atin, projector. At awan ti mabalin, no diya dyan na ikadang abiyag na. Awan. So, anyway, sa ating pong pagpapatuloy, welcome gayam ka ni Auntie. Mayat nga makita ka manan, kanore pa ni Bashmir. Welcome. Iti panagdeda iti Apo. So, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pag-aaral, nakita po natin sa Ephesians chapter 1, starting from verse DI, nalipatan nyo? From verse 15 until verse 23. So yung 15 to 23, ito po yung yung talagang prayer, panalangin ni Apostle Paul para sa mga taga-Efeso. So, nakita po natin sa verse 15, o anong sabi din doon? Sabi niya dito, ano ba yung driving force? Diyan ibanag nga ng itulak ni Apostle Paul tapno kararag. Kaya nga sabi dito, for this reason, I too, having heard of the faith in the Lord Jesus Christ which exists among you and your love for all the saints. So for this reason, ano ba tong rason na ito? Ano ba tong kadahilanan na ito na si Apostle Paul was moved to pray? Balik po tayo sa verses 3 hanggang sa verses 14. So from 3 to 14, nakita niya yung blessing ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung every spiritual blessing. So nakita niya yun, alam niya yun, and that becomes the driving force for Apostle Paul to pray. So kung alam po natin yung ginawa ng Diyos Ama, ginawa ng Diyos Anak, at ginawa ng Diyos Espiritu sa buhay natin, I think that is a motivation na mangiduron kada tayo na agkararak. So kita tayo? No, when we know that God chose us, when we know that God predestined us, no alam tayo nga ni Apo Dios kat inpaay na jay aglapusanan nga bendisyon na para kada tayo. Di ba? Anya ti arambidon to? What should we do? So nakita tayo that the Apostle Paul prayed. Actually, the word pray here is prosyokomai.
And the word prosyokomai encompasses the word worship. Nagdayaw iso na kiniapo Diyos. So, kung babalik tayo sa verses 6 ng Ephesians chapter 1, to the praise of the glory of His grace, and then verse 10 ay verse 12, ang sabi doon, to the end that we who were the first hope in Christ would be to the praise of His glory. And then sa end ng verse 14, sabi dito, to the praise of His glory. So nakita po natin, ano ba? What is the chief end of man? At sabi ng Westminster Confession, to glorify God. So dito nakita natin sa verse 15, na nung napakinggan ni Apostle Paul, yung pananampalataya at yung pag-ibig ng mga taga-Efeso sa bawat isa sa kanila. So sabi po dito, nakita po natin, for all the saints. Wala pong favoritism. So lahat po ng mananampalataya, sabi dito, when I heard of your love, anong pag-ibig yon? Agape love. So anong pag-ibig ang gamitin natin para sa kapwa natin mananampalataya? Hindi lang po phileo or brotherly love na pwede mong tawagin ng isa bro. Bro or sis. Phileo love yun. Pero dito ang nagamit, agape love. Agape love. Yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. Agape love is a love that is unconditional, sacrificial. Yan po yung pag-ibig na pinakita ng taga-Efeso sa kanilang mga kapwa mananampalataya. At nakita po natin, sabi dito, for all the saints, sa lahat po ng mananampalataya. Hindi po niya sinabi sa mga mananampalataya, sa mga taga-Efeso. Hindi. Sabi po, for all the saints. Nakita po natin yan. Kaya yung pag-ibig po natin, it is for all the saints regardless of the denomination. Sabagay sa kanila noon, walang denomination. Ang talagang malaking problema sa kanila noon is race. Di ba? Yung ikaw ay Hudyo, ikaw naman ay Hintil. At talagang malaking hadlang yun sa pagpupuri sa Diyos. Kasi yung mga Hudyo, ang tingin nila sa mga Hintil, uncircumcised. Ang mga Gentiles naman, tingin nila sa Hudyo, masyadong relihiyoso na lampasan na yung langit. But then, sabi dito, when we all come to Christ, sabi niya, both Jews and Gentiles, love is for all the saints. Kaya, yung pag-ibig po natin bilang isang mananampalataya is not limited in the four corners of our worship hall. Na, rumor tayo kat nakita tayo jay kadwa tayo jay kat, ay hanmi nga kadwa deta, ta sabali jay pakimismisaan da. Wrong. That is a wrong attitude. Kasi sabi nga dito, sa lahat ng mga mananampalataya, or actually, to the saints. Okay. So, sabi nga ni Apostle Paul, when I heard of your love, for this reason, I too. So, balikan nga natin yung word na I too. I too. I also. So, nakita po natin, ano bang ibig sabihin ng I also? Pinakita ni Apostle Paul the importance of participating in each life, sa bawat buhay ng bawat isang mananampalataya. I too. Kaya encouragement ito sa bawat isa sa atin bilang isang mananampalataya to involve ourselves sa mga gawain sa loob ng iglesia. No one is exempted. Si Apostle Paul, di ba? Kasi minsan, pag palagi po tayong, ano yan, tawag ko noon sa aking sarili, bisita. Minsan may kadangay jay ko jay naki-join ng mga church ket ko nak pastor or bisita ako lang. So bisita ako lang, so ano tinapasama kanya.
Bibisita. Di ba? As lang ay, kung may gawain yung church, wala ka talagang involvement. Kasi bisita ka. Pero dito, sa iglesia, do not look at ourselves as visitors. Ano? Huwag po nating tingnan ng ating sarili na bisita. You are a part of the church. Regardless man kung full member ka, as some other denomination would say, or ano yung isang full member at saka ano yung membership nila? Ay, nakalimutan ko na. Basta yun. Irregular. Hindi na siguro irregular. Basta. So when you enter a church, yung mindset po natin, I belong to this church regardless of what denomination. Basta yung alam natin na naniniwala that our Lord Jesus Christ is a God, a very God, and a man, a very man, na siya yung namatay sa cross, nilibing at nabuhay muli para magkaroon tayo ng bagong buhay. When you enter the church, always remember that is the body of Christ. Katawan ni Kristo yun, kasali ka doon, kasama ka doon. Kaya you are free to sing with them. We are free to read the scripture with them. Ora pwede pa nang kita da kinyam kat low class kang namati. Because we need to participate. Kasi pag tinitignan natin ang sarili natin as a visitor, wala pong mangyari sa buhay natin bilang isang mananampalataya. So, participation or involvement in a church is essential. Importante sa isang mananampalataya, unang-una, for the building of the body of Christ. Alam po natin, lagi po natin inilagay sa ating sarili na tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo po ay binago ng Diyos, not only for ourselves, but primarily para sa ibang mananampalataya. Kaya you are here, andito po kayo sa umagang ito, not for yourselves, but for the fellow believers. At datayo dito'y hanya gaputa para kada tayo. Hanya gaputa at dati maala tayo. Wala pong ayuda. Ngamkit di. At datayo to'y why? In order to strengthen our fellow believers. Kasi nga, mas lalo na kung yung gift mo is gift of encouragement or gift of mercy, na pagtingin lang sa mukha mo, masaya na yung tao. Di ba? Meron yung mananampalataya na ganun. Na nakita na lang yung isang mukat. Tapos na pabilag na bang aranda. So, there, one reason is for the building up of the body of Christ. Secondly, for our personal spiritual growth. Di ba? Kasi, in my third dito, to strengthen the fellow members of the body of Christ, and on the other hand, mapabilag tayo through our fellow brothers in the Lord. So, ada nga jay give and take. Give and take. And then lastly, is for the glory of God. Although, iso kumatipina ka niya, jay glory ni Apo Diyos. But, it's not in order here. So, diya tinakita tayo iti verse 15. So, next is pupunta po tayo sa verse 16. Sa verse 16, sabi po dito sa Nasby yung gamit kong translation, do not cease giving thanks for you while making mention of you in my prayer. So una, nakita natin yung the driving force sa prayer ni Apostle Paul, the consideration. Pangalawa, ang titingnan po natin sa kanyang prayer is the characteristic. Ano ba yung characteristic ng kanyang prayer? So dito, makita po natin yung word na do not cease. The characteristic of prayer is unceasing. Unceasing. Hindi po siya nahihinto.
Kung titingnan po natin anong sabi sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians when? 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 5. Anong sabi doon? Pray without ceasing. Yun po yung buhay ng mananampalataya. Pray without ceasing. So, kung titingnan po natin yung nagamit dito na salita is do not cease. At itong verb na do not cease ay nasa present middle. Present middle indicative. Middle voice, ibig sabihin, wala pong nagdorontaryo sa inyo. Baka handa mo ti dorontaryo awan nang itulak yan kang agkararag. Maliban kiniya po Diyos. Handa ka nga masapol nga tutukan iti paltog. Handa ka nga masapol nga liba-libagan in order for you to pray. Unceasing prayer is a volitional choice of a Christian. Yun po yung buhay natin eh. Ewan ko, nakalimutan ko kung si Spurgeon yun. Yung tinanong nila, ano ang mas mahalaga? Prayer or Bible reading? O, tanong ko nga sa inyo, ano ang mas mahalaga? Pagbasa ng salita ng Diyos o panalangin? Both. Pero kung pagpiliin ka, ano ang mas mahalaga? Sabi niya, na sumagot, it is simply like breathing in and breathing out. Exhaling in, inhaling. Di ba? Ganun kahalaga. Di ba nung nag-aangas ka, anya tilo ka no ti exhale. Inhale. Awan? Basta. Di ba? No inhale kung nadakat. Aghangas kat na una. Exhale is so inhaling is reading the Word of God. Sabi ni Spurgeon, if that is Spurgeon. And exhaling is prayer. So haan nga mabalin nga pagsinaan. So, it means to say na yung buhay natin bilang isang mananampalataya ay talagang prayer and Bible reading. Kaya sabi ni Apostle Paul, do not cease. I do not cease. Hindi po ako humihinto sa aking panalangin. So sabi nga natin, prayer is not only hindi lang po siya ibig sabihin na luluhod ka araw-araw, but actually, if prayer is worship, it is actually declaring who God is in our life. So, I do not cease, sabi ni Apostle Paul, to give thanks. To give thanks for you. Giving thanks for other people. So, ang titignan natin, yung do not cease, present middle, that is a volitional choice. Hindi ka tinulak doon para gawin mo yun. Giving thanks is present active participle. Ibig sabihin, yung unceasing and giving thanks ay nangyayari yun sa iisang minuto or it is taken in the same time. Kaya, makita po natin dito, na yung unceasing thanksgiving for the life of fellow believers, ayun po yung buhay natin bilang isang mananampalataya. Hindi po unceasing complaining. Minsan, ang pinakamadali na gawin natin bilang isang mananampalataya, hindi yung magpasalamat sa Diyos kasi naligtas yung kapatid natin, ano? Amot na kita. Kunak man no nagbayag da kita nga Kristiyano kot amod ang tiraramidon na. Amot na kita nga Kristiyano nga hanpay mo't nga.
Ang exhortation po sa atin dito is unceasing thanksgiving. Wala pong command, wala pong exhortation sa salita ng Diyos na nagsasabi na tayo po ay mag-complain sa buhay ng may buhay. Ang sinabi po dito is unceasing thanksgiving for the life of our fellow believers. Sabi ng mga yung mga Kristiyano na nauna, yung mga veterans, when I started complaining patungkol sa buhay ng isang mananampalataya, sabi niya, I felt the burden. Matagsinan isuna, awan jarag sakna nga agkararag. Kuna na, but when I pray, when I give thanks, nung ako ay nagpasalamat sa Diyos kasi sila ay naligtas, yung mata nila ay nabuksan sa katotohanan regardless of all their shortcomings. Meron yung joy in the heart. So nga na malagip da kaya ito nga kaabsat kat malagip yung shortcomings ko. Hanya iso iti kararag yun. Agkararag kayo, ikararag yung agyaman kayo ta. Inayabandak na po Diyos nga agpastro nga mag-isurok kada kayo. So anyway, kasi yan, nagkitaan na gamin, if you're going to see, yun po yung andito eh. Yung continuous thanksgiving para sa kapwa nating mananampalataya as we mention them in our prayer. So, magiging na po natin dito, in our prayer, hindi po generalize. Ti kararag ko di kalman, isumat lang tataapo, maturog akon amin. Hindi po generalize. Sabi po dito, as I make mention of you. So when we pray for our fellow Christian, name them before God. Sabihin po natin ang kanilang mga pangalan sa Diyos. Sabihin po natin ang kanilang mga pamilya. Sabihin po natin kung ano man yung kanilang pangangailangan. So, makita po natin dito that we make mention of them in our prayer. And you know what? Kung yun po yung gagawin natin, that is the driving force to draw us closer together. Yun po yung mag-uudyok sa atin para magkaroon po tayo ng intimacy of relationship. Na kahit hindi mo sabihin na, ay kapatid, I love you. They can feel your love. Kasi in the first place, I will mention them in our prayer. In our secret place. So, there, makita po natin sa sabi dito, ano ba yung characteristic? It is, the characteristic of prayer is unceasing thanksgiving for our fellow brethren. We give thanks for them. Ang dami pong pwede nating ipagpasalamat sa Diyos patungkol po sa ating mga kapatid na mananampalataya. Pero, on the other hand, mas parang sa isip natin, sa laman, mas madami pong intriga natin sa kanila. But the exhortation for us is to bring them to God in thanksgiving. Okay, so that is the characteristic of our prayers. Kaya reflecting, sabi nga ulit, reflecting on God's spiritual blessing na ang mga ito, yung nasa verses 3 hanggang verse 14 ay nasa isang mananampalataya. Actually, these are the reason why we should give thanks for our fellow brothers. Sa ating panalangin, sabihin po natin na thank you Lord because you have chosen them. You have predestined them to adoption as sons.
You open their understanding. Binuksan mo yung kanilang pangunawa sa inyong mga salita. You seal them with the Holy Spirit. Diba? Ang dami pong pwedeng pagpasalamat sa Diyos. And we thank you because you are using them in the church. So, there. Anya ko nang agong umota ka. Ibagbagak lang as we read. So, he always remember to give thanks. He always remember. Kaya, yun po yung isang ano sa atin. Remember is actually present middle siya. Ibig sabihin that we voluntarily remember our brothers and sisters in prayer. And we continually remember them. Wala pong nang iiwan. Ano? Sa panalangin. Regardless kung ano man yung denomination, na kung saan sila, regardless yung shortcoming nila sa kanilang pananambahan sa Diyos. Let God do the discipline. Ano? Let God do the discipline. What we will do, ang gawin po natin is to lift them up in our prayers. At kung makasalubong man natin sila, at kung nakalimot, remind them the Word of God. And then, leave it to God. So, continually remember them in our prayer. So, dito, dalawang bagay na makita natin sa buhay ni Apostle Paul is commitment and consistency. Ang isang or dalawang bagay na mahirap gawin ng isang mananampalataya is itong commitment. Di ba? Mas lalo na pag busy tayo sa ating mga ginagawa. Minsan wala po tayong panahon na manalangin. Well, it is true. Tama nga naman na yung buhay natin is a life of worship and prayer. Tama, ano? But then, kung titignan po natin yung buhay ng ating Panginoong Hesus, ano po ang kanyang mga ginagawa? After a day of ministry, saan siya pumupunta? So, kung papasahan po natin sa Gospel, sabi doon, He slipped away to a secret place. Kaya nga, yan po yung hindi nag-grant sa akin. Yung secret place. Ay, wala kang secret place, kasi public place lahat. Pero mind you, during the World War II, may isang bilanggo na sundalo. I don't know if what country. Bilanggo siya. Pero crowded. Crowded yung lugar niya. Kaya sabi niya, in his heart, in his prayer, sabi niya, Lord, I want to be alone with you. Alam niyo kung saan siya inassign to work? Cleaning the septic tank alone. So, cleaning the septic tank alone. So, nung unang pumunta siya doon, sabi niya, Lord, what I prayed for is a secret place where I can pray. After a while, doon niya na-realize na doon siya dinala ng Diyos para as he works, cleaning the septic tank, he can pray out aloud to his God. Wala nang disturbo. As he works. So lahat ng oras na doon na nagtatrabaho, he spent that with God, praying, at the same time working. Pero minsan sa atin, pag nagtatrabaho po tayo, hindi po tayo makakonsentrate sa panalangin. But that man,
did it. Mayroon ding isang ina na kasama namin noon sa church during my early days of ministry. Prayer was also emphasized. Sabi niya, Pastor, hindi po ako makapanalangin sa umaga kasi ang kukulit yung mga anak niya. Sobrang kulit. Pero sabi niya, after they go to school, at ako naman ay pupunta sa farm. Sa farm na yon, sabi niya, that has been my secret place with God. Yung commitment niya to pray. And then, hindi lang po yung commitment, sabi ko dito, dinagdag ko, consistency. Ang dali pong mag-commit sa isang gawain, pero yung consistency is very challenging. So when Paul commits himself to pray for his fellow Christians, nung binigay po ni Apostle Paul yung kanyang sarili para ipanalangin tong mga mananampalataya na ito, binigay niya. Hindi lang po minsan, but the present tense implies the consistency of his activity. Ito po yung isang challenge sa atin. Hindi po bawal mag-commit. But when we commit ourselves to God, let us commit it with consistency. Ito po yung isang challenge din sa akin bilang isang pastor. Na kung titignan mo yung pangangailangan ng inyong family, titignan mo yung mga problema, minsan talagang ma-disfocus po tayo. Pero dito po, pinakita ni Apostle Paul sa atin, led by the Holy Spirit, na pwede yung commitment at saka consistency, not in our own strength, hindi po sa ating pansariling kakayahan, pero sa kakayahan na binibigay ng Diyos din sa atin. So let me read a few verses regarding the prayer of Apostle Paul. Romans chapter 1 verse 9, sabi po dito, for God is my witness. Mahirap sabihin to. God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. Sabi niya sa taga-Roma, that without ceasing I make mention of you always in my prayer. Sabi niya, God is my witness. Ang Diyos ang siyang nakakaalam sa aking ginagawa na ito. Di ba maganda yun? Huwag nating ipaalam sa ibang tao kung ano yung ginagawa natin. Let God be the one to know what we are doing. Ang mahirap kasi sa ating mga tao hindi pa nga nauumpisahan yung ginagawa natin. Pinaalam natin sa mga tao. Bagamat hindi naman mali. Siguro, this is my plan. Will you pray about it? Hindi naman siguro masama yun. Pero makita po natin sa buhay ni Apostle Paul. Yung kanyang secret time of prayer for the Christian, sabi niya, let God alone be my witness. Sa Philippians 1:4, Philippians 1:4, sabi po, always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy. So again, sabi dito, my prayer for you all. So prayer is without exception. Lahat po ng mga mananampalataya, I do not know if he met them all or kakilala niya lahat, but he prayed for them. Colossians 1:3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Praying always for you. Let's jump to verse 9. Sabi po doon, Colossians chapter 1 verse 9, for this cause we also, since the day we heard of it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom in His spiritual understanding. So, andito po yung
do not cease to pray for you. Unceasing prayer. 1 Thessalonians 1:2, we give thanks to God always for you all, constantly mentioning you in our prayers. So makikita po natin dito yung constancy or yung consistency ng panalangin ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. So I encourage each one to continue praying. And let us go to God. Commit ourselves to pray and to do it consistently. Gaya ni Apostle Paul. Shall we pray? Father, we thank you for this reminder na inyo pong binigay sa amin with regards to prayer. Totoo nga po, Ama, na kaya daling magsabi to pray. Pero minsan, sa dami po ng aming ginagawa, ay nakakalimot po kami sa kung ano po yung dapat naming gawin, especially in prayer, to have a time of prayer with you in our secret places. So Father, we pray na kayo po yung patuloy na turo sa amin, gaya ng mga sinabi ng mga disciples, Lord, continually teach us to pray. Kasi we know that mahalaga po ito sa bawat buhay ng isang mananampalataya. So Father, let your words speak to us as we have read them, and may it be planted in our minds na palagi po naming iisipin and not only think about it, but we will do it in our daily life as a believer. So, salamat po, Ama. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Amen. Amen. Okay? And let's give our